Madrama po ang dating para sa maraming Pilipino ang naging sitwasyon naman ng Kongreso sa mga nakalipas na araw mula sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, paglabas ng warrant of arrest ni Senador Ronald De La Rosa, pamamaril, iyakan ng ilang mga senador, hindi daw sila kinumusta. Para bigyan linaw ang mga nagaganap, ano naman kaya ang masasabi ni Professor Paulo Emanuel Tamase ng UP College of Law? Magandang umaga po sa inyo, Dean. Magandang umaga po, Corina Velarde, sa inyong mga tagapanood. Okay. On a legal basis, sir, sa palagay po ninyo, dahil ngayon lang po tayo nagkausap, gaano kalakas o kahina ang impeachment complaints considering it is still a political numbers game? Siguro po unahin natin base doon sa nakikita na natin. So far, nakita lang naman po natin na yung ebidensya mula nung prosecution or mula sa prosecution dahil doon sa House of Representatives Committee on Justice hearings. So kung yun lamang po yung pagbabatayan natin, mukhang malakas po yung kaso. Ang tanong na lang po ngayon, at I think yung sinusubaybayan talaga natin sa trial, ay yung depensa ni Vice President Duterte. At mahalaga po na ikonteksto yung impeachment trial na magaganap bilang hindi lamang isang mekanismo ng pananagutan or accountability mechanism, mekanismo din po ito ng katotohanan or truth-telling proceeding din po siya sa kasaysayan natin. So bagaman numbers game, at the end of the day, itong proseso na ito bilang political siya na proseso, kinikilala natin na in the past, yung minorya, mayorya, kaalyado, di kaalyado, nahatian sa simula ng trial ay nag-iiba, no? Tuwing nagkakaroon na ng critical moments. Dahil at that point, pag lumabas na lahat ng ebidensya, minsan mahirap na masyado, no, na pumikit dun sa katotohanan. So masyado, I think, maaga for now to say na matatalo yung impeachment kaagad dahil lang yung numero ay nasa mga kaalyado ni Vice President Duterte. Kumbaga, ang importante po sa proseso, mailatag lahat ng ebidensya for everyone's consumption. Opo, no, Yes. napakahalaga po noon. Opo. At I think babalikan natin yung kasaysayan natin sa impeachment. Yung mga pagkakataon na parang may attempt na pigilin yung paglabas ng ebidensya, critical po lagi yung moments na yon. Doon po usually nagkakalabasan kung sino po yung pabor sa katotohanan, sino po yung hindi. So, isa po itong paalala din sa ating Senado na at this point kung saan parang mababa yung kumpiyansa ng ating mamamayan dahil sa mga kaganapan, especially in the last 2 weeks, pagkakataon po ito para sa Senado na ma-recover, no, yung tradition po niya at yung pagtingin po sa kanya ng mamamayan bilang August Chamber. No? Yun po yung tinatawag ng Senado lagi sa sarili nila. Ilapit natin, Willard, doon sa mga nangyari kahapon, no? Ito pong pag-aaresto kay Senador Bato de la Rosa, is there still any doubt that he is a fugitive? Kasi hindi po ba nagdesisyon ang Korte Suprema na ituloy yung pag-aaresto sa kanya? Does that necessarily mean that the Supreme Court also believes that we are under obligation to comply with the requirements of the ICC? So kailangan po natin hiwalayin yung pag-deny ng TRO laban na hiningi po, no, ni Senator De La Rosa doon sa main issue ng kaso. Ang TRO po kasi, o Temporary Restraining Order, yung character po niyan ay provisional lamang siya, temporary lamang siya. So ang pakay po talaga ng isang TRO ay habang nagbabalitaktakan pa yung dalawang panig sa harap ng korte, ay kung mayroong malinaw na karapatan or clear legal right, at urgency, no, yung isang application para sa TRO, ay iuutos ng korte na teka lang, maghumuna kayo gumalaw, no, para mapa-preserve yung main issue doon sa kaso. So very telling yung nilabas ng korte noong Wednesday na hindi pa siya yung resolution mismo, no, press release siya, na parang sinasabi na niya na denied yung TRO ni Senator Bato. But kung ano yung implication nito, ano yung finding ng court doon sa fugitive disentitlement na nabanggit niyo, Corina, kanina, no? Malalaman natin yun sa Lunes kapag inilabas na ng korte yung resolution niya. Ayun. Kumbaga walang balakid, sir, no, na arestuhin si Senator Bato pero to follow na lang later yung desisyon nila kung ano yung legalidad nito, kung valid ba o hindi ito. Po, no? So to follow po yung sa Monday, yung pagpapaliwanag po ng korte kung bakit hindi niya ginagrant yung TRO ni Senator Bato. But to follow pa ho, for a much later date, yung pinal niya na decision.
no, doon sa kaso na ito. So, mahalaga din po yun kahit papaano kasi sa kalakaran po natin, kapag ang korte po hindi pinigil yung isang panig, so hindi po nag-issue ng TRO, wala pong nagpipigil doon sa panig na iyon na umakto base doon sa best judgment niya given doon sa kaso. And I think from what we saw kahapon, yung sa statements ng DOJ, mukhang for the first time, nag-unify na yung posisyon ng executive department natin ukol kay Senator Bato. And I think based on their reading nung denial ng PRO, bagaman di pa nila nakukuha yung actual na resolution, ay wala nang humahadlang doon sa pagpapasagawa ng arrest warrant laban kay Senator De La Rosa. So kung hindi pa ho resolved itong bigger issue of falling under the rules of the ICC, bakit naman susuko si Senador Bato de la Rosa? Kasi po, wala pong nagpipigil doon or wala pong inilabas na TRO, no, yung Korte Suprema. Ibig sabihin po noon ay bagaman hindi pa siya nagbibigay ng final na ruling doon sa legal na issue sa kaso, ang essentially ang prevailing na view, no, yung view na parang kailangan galangin so far ay yung sa executive department. Sa sistema po natin, yung pagsasagawa po ng batas, trabaho po talaga ng ehekutibo yon. At minsan kung mapaniil, no, or violative of due process or may pagbalabag ng saligang batas, doon po yung pagkakataon para sa mga panig or partido na umakyat sa korte. Ngunit hindi po lahat ng reklamo na inaakit sa korte ay pinapaboran ng korte. So kung hindi po siya papaboran, no, then yung executive action po yung magsastand, yung magpapatuloy. So kaya nga po telling talaga nung Wednesday na walang inilabas yung korte na TRO, actually denied po, but mas telling pa na nauna pa yung press release nila na denied na yung TRO kaysa dun sa order or resolution na pinapaliwanag kung bakit nila dineny yung TRO. Hindi po karaniwan na nangyayari yun. Usually kasi, sir, kasabay, same day. Oo. Inilalabas yung press briefer, tapos yung attached resolution and decisions. Yung paliwanag. And, opinions, yes. Ah. And then, Opo. opo. And sir, ano po ang tingin ninyo? Meron din ho bang liability yung mga tumulong para makatakas si Senator Bato at yung mga kasalukuyang nagkakanlong sa kanya? So objectively, no, from an academic perspective lang, yung kadalasan kasing nailalabas na potentially na violate ng mga tumulong kay Senator Bato ay yung PD 1829 po ata, no, yung obstruction of justice. Batay lang po sa objective ko na pananaw, mukhang mayroon pong mga depensa na available kay Senator Bato at dun sa mga tumulong sa kanya upang madepensahan yung sarili nila laban sa criminal na prosecution kung yun po yung krimen. Mahalaga lang po i-point out yun kasi hindi po ibig sabihin na tama po yung ginagawa na pagkopkop kay Senator Bato or hindi po tama na parang tinutulungan po ang isang alleged fugitive, no, upang makatakas mula sa isang valid na warrant batay naman sa consensus ng mga akademiko. Pero hindi po ibig sabihin kasi na dahil hindi tama ay criminal na siya kaagad. At sa batas po kasi natin, medyo stricto po yung pag-apply ng mga criminal na statute. At mukhang ang suhestyon ng 1829, batay lamang dun sa pagbabasa, no, ang kino-contemplate na yung mga domestic na proseso. Ito po international. So kinikilala din po natin na dahil sobrang unique nitong kaso ni Senator Bato, hindi po ganoon ka 1:1 yung correspondence ng mga konsepto ng batas natin sa Pilipinas, yung domestic law, doon naman sa mga international concepts. That said, meron din po kasing obstruction of justice na provision sa Rome Statute. Ang pananaw po, I think ngayon ay pwede pong gamitin yon. Pero ang pagdedesisyon po kung na-violate po yung obstruction of justice na iyon ay sa ICC po, hindi po sa atin. Sa ICC rin pala. Naku, ang dami pa po namin. We hope to have you again soon. Pero sa ngayon, maraming salamat sa inyong oras. UP College of Law Associate Dean Paulo Tamase. Thank you po. Thank you, sir. Maraming salamat po. Happy